Yo, Kirara. Maraming salamat sa pag-click sa upload natin ngayon. Bago natin simulan, paki-like mo naman ang video. Na-like mo na? Maraming salamat. Simulan na natin. Tawagin mo na lang akong Shaina, Sir Kira. Nangyari itong kwento ko ngayong taon lang din. 4 months old pa lang yung baby ko noong lumipat kami sa isang apartment na merong medyo maliit na kalsada. Lumipat kami doon kasi ang akala namin nakahanap kami ng tahimik na lugar. Magulo at maingay kasi sa dati naming tinitirhan. Mga pasaway talaga yung mga nakatira doon. At hindi kinakaya ng may-ari na sawayin sila. Ang nangyayari kasi, natitigil lang ng ilang araw. Pero babalik at babalik pa din sa dati nilang ingay. Kami na lang talaga ang napagod kakareklamo. Kaya nag-decide kami na lumipat na lang. Ang kaso, hindi namin inaasahang mag-asawa na ganoon din pala dito sa bago naming nilipatan. Bale, naka-1 buwan na din kaming lumipat doon. Bago nagtayo ng videoke business, yung tapat na bahay lang namin. Araw hanggang gabi ang videoke nila. Hindi naman kami makapagreklamo dahil sumusunod naman sila palagi sa oras kung hanggang anong oras lang dapat mag-ingay. Hindi kami agad na makakalipat kasi sakto lang naman ang budget namin. Araw-araw talaga na ganoon ang sitwasyon ng ingay ng street namin. Kapag walang customer, sila ang nagkakantahan. Mapahinga man yung ingay, sandali lang. Kasi nga, bago pa lang yung business nila. Kaya naiintindihan ko din naman na kailangan nilang paingayin. Nagtiyaga kami doon. Ginawan na lang namin ang paraan ng mga pinto at bintana ng kwarto para kahit paano mabawasan ang ingay at makatulog pa rin ng payapa ang baby namin. Isang beses, maaga kong napatulog ang anak ko. Mabuti na nga lang at nakatulog din agad siya. Ang sama kasi ng pakiramdam ko noon. Nag-message ako sa asawa ko na pagbuksan niya na lang ang sarili niya pag uwi niya. Kasi gusto ko munang makapagpahinga dahil nga ang bigat ng pakiramdam ko. And since masama nga ang pakiramdam ko, naglatag lang ako ng mahihigaan ko sa lapag. Pakiramdam ko kasi noon lalagnatin ako. Ayoko namang mahawahan ko pa ang anak ko kung sakali. Nakaidlip ako sandali, pero nagising ako nung madinig ko na yung tunog ng videoke sa tapat namin. Sinilip ko agad si baby kong tulog pa. At okay pa naman, natutulog pa rin siya. Kaya naman tumayo ako at isinara ang bintana. Nung isasara ko na, nakita ko na may taong nakatayo sa harap ng gate namin. Nakilala ko agad ito, yung asawa ko. Kaya isinara ko na agad ng maayos yung bintana namin at nagmamadaling lumabas ng kwarto para pagbuksan siya ng pinto. Pagbukas ko naman ng pinto, wala naman ang asawa ko. Naisip ko, baka hindi pa nakabili ng yosi. So iniwan ko na lang muna na nakabukas yung pinto. Nag-ayos na lang muna ako ng dinner namin sa table. Saglit ko lang na ginawa yon. Pagkatapos ay naupo na muna ako habang naghihintay. Hindi ko alam kung gaano ko katagal na naghintay nun. Pero ang tagal niya. Kaya naman tinawagan ko na siya sa cellphone niya. Nasagot niya naman agad. Unang bumungad sa akin ay yung ingay sa paligid niya. At sinabi nga niya na nasa jeep pa lang siya pa uwi. Sabi din niya, malapit na siyang bumaba. Pero hindi ko na masyadong nadidinig yung boses niya. Kasi nga sobrang ingay. Kaya naman binaba ko na yung tawag. At nag-text na lang ako sa kanya. Nagsimula na ulit mag-ingay yung videoke ng kapitbahay namin. Kaya napatingin ako dun sa harap. Nakita kong nandoon na naman yung kamukha ng bulto ng asawa ko.
Nakatayo siya sa harap ng gate namin. Tinignan kong mabuti. Kasi sabi naman niya, malapit na siyang bumaba. Kaya baka ang asawa ko na talaga yon. Pero hindi po. Maliwanag naman kasi dun sa kinatatayuan niya. Kaya dapat kahit paano, kita ko yung mukha niya. Pero para siyang anino lang doon na sobrang itim. Dali-dali akong lumapit sa pinto namin para isara yun. Pero nadinig ko na rin naman agad yung sigaw ng asawa ko sa labas. Hoy! Sabay tanong kung anong ginagawa ng lalaki doon sa tapat ng gate namin. Para daw kasing nagbubukas na ng gate. Pagkasita ng asawa ko, tumakbo yun palayo sa kanya. Hanggang sa nawala na lang ito sa paningin ko. Hinintay kong makapasok yung asawa ko. Tapos tinanong ko kung nakita ba niya yung mukha nung nasa gate. Pero hindi raw niya nakita. Nagtataka nga daw siya kasi alam niyang nakaharap ito sa kanya at nagkatinginan pa sila. Pero hindi raw talaga niya nakita yung buong mukha nito. Mata lang daw dahil nga nagkatinginan sila. Nung tumakbo raw ito at matapat na doon sa anino ng mataas na puno ng kapitbahay namin, bigla na lang daw itong nawala. Hindi daw yun yung unang beses na nakita yun ng asawa ko. Palagi daw yung nakatanaw sa tapat ng bahay namin na nagbi-videoke. Sabi pa niya, parang hindi daw ito tao. Kaya hindi niya agad sinabi sa akin. At yun pa lang din yung unang beses na nakita niya na parang papasok ito sa gate namin. Talagang kinilabutan ako nun. Kinabukasan ng umagang-umaga, lumabas kami para paarawan si baby. Nakita ako ng may-ari ng videokehan. Tapos nilapitan niya ako. Parang nagulat pa siya na may baby daw pala kami. Bakit daw hindi kami nagsabi agad sa kanila? Ang ingay pa naman daw nila sa gabi. Sabi ko na lang, nahihiya ako dahil nga bago pa lang naman kami doon. At ayun, mabait naman pala sila. Nagsorry pa, pati na sa baby ko. Share lang po ako ng kwento, Boss Kira. Sana mabasa. Tawagin niyo na lang po akong Kevin. At itong ibabahagi ko po ay tungkol sa best friend ko. Ronnie na lang po ang itawag natin sa kanya. Mga bata pa lang po kami, magkakilala na po talaga kami ni Ronnie. Magkapit-bahay lang po kasi kami. Pero hindi po kami ganun ka-close noon. Naging close lang po kami nung maging mag-schoolmate na kami sa high school. Pero hindi kami magkaklase. Ahead po kasi ako ng 1 taon sa kanya. Pero kasi, pareho po kaming varsity ng chess team ng school namin. At since magkapit-bahay nga po kami, parang isa na rin yun sa naging pundasyon ng pagiging magkaibigan namin. Magkasundo po kami sa lahat ng bagay. Which is not much naman po. Kasi pareho kaming boring na tao. Meron lang po akong na-discover sa kaibigan kong yon na talagang ikinagulat, ikinamangha at ikinatakot ko. Bale, nagsimula po yon nung nagkaroon kami ng overnight camping sa school namin. Malawak po kasi ang school namin. Maraming puno sa paligid. Nasa ibaba lang kasi ito ng bundok. So nung gabi, bawat year level po ay nagsindi ng kanya-kanyang bonfire. Tapos nakapalibot po kami doon. Habang may idinidiscuss yung teacher namin, nakita kong dumaan si Ronnie sa circle namin. Tinawag ko siya pero hindi niya ako pinansin.
tuloy lang siya sa paglalakad. Sinundan ko siya ng tingin. Dumiretso siya sa likod ng building. Madilim po doon kasi hindi na siya abot ng ilaw. Tapos mapuno na rin doon sa part na yon. Nag-excuse ako sa teacher ko, tapos sinundan ko si Ronnie. Habang papalapit ako sa pinuntahan niya, narinig ko siyang nagsasalita. Para siyang may kausap. Narinig ko pa yung boses ng kausap niya. Babae. So napangisi ako. Mukhang may dinedeskartehan yung kaibigan ko. Sumilip ako. Nakita ko si Ronnie. Pero hindi ko kita yung kausap niya. Tapos, bigla siyang tumigil sa pagsasalita. Natahimik siya at hindi gumagalaw. Bigla akong kinabahan nun. Kasi baka kung anong isipin niya pag nakita niya akong nakasilip. Kaya naman nagtago muna ako at sumandal sa pader. Bubuelo sana ako para gulatin siya. Bumilang pa ako ng 3. "Oh, yung ginagawa mo dyan?" Sabi ko. Pero ako ang nagulat. Kasi wala na si Ronnie doon. Hinanap-hanap ko pa siya. Baka ako tinaguan ako. Pero wala po talaga. Para akong nakaramdam ng takot noon. Kaya nagmamadali na akong naglakad pabalik sa bonfire namin. Tinanaw ko pa si Ronnie sa umpukan nila. At nandun siya, Boss Kira. Nakaupo lang kasama yung mga kaklase niya. After ng bonfire namin, pinapunta na kami sa mga rooms na tutulugan namin. Bawat section, may kanya-kanyang room na naka-assign. Medyo magkalayo kami ng room noon ni Ronnie. 2nd floor ako at siya naman ay sa 3rd floor pa. After kong makapaglatag ng higaan ko, kasi kanya-kanya kami ng dala ng tulugan noon eh, pumunta na ako sa CR para maghilamos at mag-toothbrush. Bale, 4 lang po ang CR doon, Boss Kira. 2 pambabae at 2 panlalaki. At lahat po yun ay nasa 1st floor, tabi ng hagdan. So naglalakad na ako papunta sa CR. Nakita ko doon si Ronnie, kakapasok lang din ng CR. Binilisan ko ang lakad ko. Pagpasok ko, hindi ko siya nakita agad. Kako baka pumasok ng cubicle. May ilan din kaming kasabay noon sa CR. Kaya tinawag ko na lang ang pangalan niya. At tama nga ako. Sumagot kasi siya mula sa dulong cubicle. So humarap na ako sa lababo at ginawa ko na ang dapat kong gawin. Pero natapos na lang ako, hindi pa rin lumalabas si Ronnie. 3 na lang kami nito sa CR. Tinanong ko siya kung matagal pa ba siya. Sumagot naman siya pero parang malakas lang na, "Oh." So lumabas na yung isa pang kasabay namin sa CR. Kaya nagsabi na rin ako kay Ronnie na sa labas ko na lang siya hihintayin. Ganun lang ulit ang isinagot niya sa akin. "Oh." Habang naghihintay ako sa may hagdan, syempre may iba ng mga pumasok. Nagtaka ko noon nung may nagbukas ng dulong cubicle. Sabi ko, hindi pa pala naglock si Ronnie. Pero nagtuloy-tuloy ng pasok yung estudyante. Hinintay ko kung aalma si Ronnie. Pero wala. Ibig sabihin, tapos maya-maya, narinig ko yung tawa ni Ronnie. Napalingon ako sa taas ng hagdan. Pucha, nandoon si Ronnie, Boss Kira. Bumababa kasabay ng kaklase niya. Binati niya pa ako't nilapitan. May mga sinabi pa nga siya nun, pero hindi ko na talaga naintindihan. Para bang nablangko yung utak ko. Tango lang ako ng tango.
After na ng camping sa school ko sinabi yun kay Ronnie. At sinabi niya naman sa akin na baka daw yung kambal niya yung nakita ko. Hindi ko pagets nung una. Akala ko literal na kambal yung tinutukoy niya. Pero hindi raw. Parang imaginary kambal daw. Marami na nga daw nagsabi sa kanya ng ganon. Na nakikita siya sa isang lugar. Tapos bigla siyang susulpot o makikita sa ibang lugar naman. Na imposible namang mapuntahan niya ng sabay. Mama niya daw ang unang nakakita ng kambal niya na yon. Bata pa raw siya nun. Kwento ng mama niya, nakita daw siya nitong naglalaro sa salas habang bukas yung TV. Pero pagpasok daw nito sa kwarto, nandoon din daw siya at kumukuha ng iba pang laruan. Napabalik agad siya sa may sala, pero wala na yung Ronnie na nakita niya doon. Madalas din daw siyang nakikita ng mama niya na naglalaro at parang may kinakausap, kahit mag-isa lang naman daw siya. Siyempre ang inisip ng mama niya nun, normal lang yon kasi nga bata. Pero minsan daw, para pa daw siyang nakikipag-agawan ng laruan. Yun daw yung ipinagtataka ng mama niya. Minsan daw nung lumaki-laki na siya, umaga, inutusan siya ng mama niya na bumili sa labas. Nasabi na yung bibilihin niya at naiabot na rin yung pera sa kanya. Antay daw ng antay sa kanya yung mama niya. Tapos makikita lang siya na natutulog pa sa kwarto nila. Tapos yung pera, nandoon sa center table sa sala. Maraming beses na daw na nakita ng nanay niya yung tinatawag nilang kambal. Minsan daw, padaan-daan sa kung saan, kahit wala naman talaga siya sa bahay. Meron pa nga daw, Boss Kira. Eto, magkakatabi daw sila noon sa sofa, nanonood ng TV. Pero nakita daw siya ng mama niya na lumabas ng kwarto at pumunta ng kusina. Nagulat daw siya nung biglang tumakbo yung mama niya sa kusina. Tapos pagbalik, parang takot at nakakita ng multo. Siyempre natakot din sila nun. Pero ang sabi na lang nila, hindi naman daw nananakit o ano. Puro pahaging lang daw. Nagpakonsulta pa nga daw sila sa psychologist kasi hindi sila naniniwala sa mga paranormal beings. Ang sabi daw sa kanila, baka raw hallucinations lang nila ito. Gawa-gawa lang daw ng utak nila. Bilang solong anak lang po kasi siya at matagal nang gusto ng parents niya na mabigyan siya ng kapatid. Pero hindi na nga po siya nasundan talaga. Kaya daw po subconsciously, parang nagke-create sila sa utak nila ng kapatid na makakasama ni Ronnie. Pero nagpa-bless na din daw po sila ng bahay nila para sigurado. Sa part ko naman po, hindi lang yon yung una't huling beses na nakita ko yung kambal niya. Kasi nung birthday ko po, meron po kaming maliit na handaan lang naman. Kasi 21st birthday ko yon. So medyo may dahilan para maghanda. Siyempre expected ko na pupunta siya. Kasi nga kapitbahay lang naman kami. Fast forward po tayo ng konti. So kumakain na yung mga bisita namin. May mga nagiinuman na rin, videoke, etc. Tumutulong ako noon kay mama sa kusina. Tapos nakita kong sumilip si Ronnie sa bintana ng kusina namin. Ngumiti at kumaway lang siya. Tapos naglakad na. Base sa direksyon ng lakad niya, papunta siya sa front door namin. Sa pagkatapos kong maghugas ng ilang mga pinaglutuan at mga plato, pumunta muna ako sa sala. Hinanap ko si Ronnie. Aayain kong kumain kasi malamang na mahiya yun sa mga bisita ko. Pero wala siya sa sala. Kaya naman lumabas ako sa may terrace. Wala rin siya.
Kako baka nahiya nga, kaya umuwi na lang si Tokmol. So ang ginawa ko, naglagay na lang ako sa isang Tupperware ng pansit at ilang mga ulam. Pagkatapos ay dinala ko yun sa kanila. Yung mama niya ang sumalubong sa akin. Iniabot ko muna yung dala ko at saka ko hinanap si Ronnie. Sabi ng mama niya, andun daw sa kwarto, may trangkaso. Siyempre hindi ako naniwala, baka nagtatago lang yung loko. So pinapasok ako ng mama niya at pagpasok ko nga sa kwarto nila, nakita ko si Ronnie, nakatalukbong ng kumot. Tatawa-tawa pa ako nung nilapitan ko siya. Sabi ko, Uy, tatago ka pa ha? Ba't ka umalis? pero pagtanggal niya nung talukbong niya, nagulat ako sa itsura niya. Wasted yung itsura niya. Totoo po pala talaga, Boss Kira, na may trangkaso siya nun. Sobrang taas ng lagnat niya. Mugto pa yung mata. Nangingitim pa sa pamumula. Mukha siyang nagbabagang uling. Joke lang po. Maitim kasi si Ronnie, Boss Kira. Tapos ang pula niya nun dahil sa lagnat niya. Anyways, di alam ko na agad na hindi talaga siya yung nakita ko kanina. Ikinuwento ko rin yun sa kanya. At ayun nga, malamang daw na yung kambal niya yon. May makailang beses ko pang nakita yung kambal niya. Pero tulad nila, parang nasanay na lang din ako. Pero may nabasa kasi ako nito lang, na kapag daw hinahayaan mo lang yung mga ganon, na parang nire-recognize mong andyan nga sila at parang parte na ng pamilya mo o ng circle mo, lalo daw silang nananatili. At patagal ng patagal, lalong lumalakas ang kakayahan nila na magpakita at makasalamuha, hindi lang sa'yo, kundi pati na rin sa mga tao sa paligid mo. Kumbaga, mas lumalakas ang kapit at presensya nila. Ang nakakatakot lang po doon sa nabasa ko, pwede pa raw pong dumating sa point na kung sino man po yung pinoportray o yung ginagaya nito, pwede daw po nila itong palitan totally. Nasabi ko na rin po yan kay Ronnie, pero ayaw po talaga nilang lumapit o magpatingin sa albularyo. Shoutout na lang po kay Ronnie, Boss Kira. Though hindi po siya nakikinig sa mga ganito. Nakokornehan daw po kasi siya. Pero ako, solid listener niyo po ako. Yun lang po, Boss Kira. Salamat po and God bless. Good day, Sir Kira. Kumusta po kayo? Pati na rin po ang mga nakikinig sa channel. Tawagin mo na lang akong Dom. Kwento ko lang itong nangyari. Noon lang huli akong umuwi sa bahay ng parents ko. Solo living na kasi ako ngayon, malapit sa kung saan ako nagtatrabaho. And every once in a while, umuwi ako sa bahay ng parents ko para bisitahin sila. Isang beses sa isang buwan yun. Pero minsan, kapag sobrang busy sa work, naipagpapaliban ko muna. Bakanteng lupa lang yung katabi ng bahay ng parents ko. Hindi ko din talaga alam kung sino ang may-ari nun. Pero nililinisan yon kada ikatlo o ika-4 na buwan. Nagtatabas daw ng damo. So nitong nakaraang buwan na uwi ko, mukhang bagong tabas yon. At nakita ko na ng buo yung bakanting lote na yon. Meron palang nakatira doon sa dulo. Mukhang nag-squat lang kasi giba-giba pa yung ibang parte ng maliit na bahay na gawa lang din sa kahoy. Pagpasok ko pa lang sa bahay, yun agad ang tanong ko sa kanila. Sabi nila mama, nagulat nga din daw sila. Meron daw palang nakatira doon. Hindi naman daw nila nakikita. Dahil na nga rin daw sa matataas na damo.
kilala din daw nila yung lalaking nakatira doon. Yun daw yung baliw na parang palagi nilang may pinapagalitan kahit wala naman daw kausap o kasama. Sabi ko agad, mag-iingat sila, lalo na kung baliw nga talaga yung lalaki. Kasi nakakatakot yun. Hindi ka ako namin alam kung anong kayang gawin ng lalaki na yon. Sagot nila, nakikipag-usap na daw yung may-ari sa barangay para magawa ng paraan na mapaalis yung baliw sa lupa niya. Kasi ang sabi, nanakit daw pala ito ng tao na pinapunta niya doon para magtabas ng damo. Nung hapon na yon, pumunta ako sa palengke para mamili ng ulam namin. Nakamotor ako at medyo na-traffic din. Nasakto kasi na uwian pala ng mga estudyante. So nakahinto lang ako noon habang hinihintay ko na umabante ulit yung nasa harap ko. Tapos nagulat ako na bigla na lang may lalaking galit na nagsisisigaw sa gilid ko. Napatingin ako doon. Galit na galit yung lalaki. Pababa ang tingin niya at para talaga siyang may pinapagalitan habang naglalakad mag-isa. Iniiwasan rin siya ng mga tao. Noon ko lang yun nakita sa lugar namin at mukhang ito yung sinasabi nila mama na baliw na nakatira sa bakanteng lote sa tabi ng bahay nila. Naisip ko agad na nakakatakot pala naman talaga siya. Kinagabihan, nakatambay lang kami ng kapatid ko sa terrace. Tamang inom lang habang nagkukwentuhan ng kung ano-ano lang din. Tapos bigla, nakita ko yung baliw na dumaan sa tapat ng gate namin. Mukha siyang pagod na pagod. Tahimik lang siya at medyo nakahukot. Lumagpas na yun sa amin. Tas maya-maya, bigla na naman itong sumigaw. Sabi niya, "Hindi ka pwede dyan." Siyempre napatingin kami. Tapos, bigla ulit siyang lumitaw sa harap ng gate namin. At nakatingin na naman siya pababa. Tapos inulit niya ulit yung sinabi niya. "Bawal ka dyan! Hindi dito!" Tapos lumapit siya. Akala ko nga papasok sa loob ng gate namin eh. Pero hindi naman. Alam niyo yung para siyang may hinablot na kung ano sa hangin. Ganon yung ginawa niya. Tapos hinila niya. Ang weird nga kasi. Para talaga siyang may hinihila. Hindi namin maalis yung paningin namin doon sa lalaki. Tapos nagulat na lang kami. Kasi bigla na lang siyang napahiga sa kalsada. Nakala mo may tumulak sa kanya. Tapos tumayo siya. Sabi niya bigla, bahala na raw siya. Ewan ko kung sino yung siya. Wala naman kaming makitang kausap at kasama niya. Dali-daling inilak ng kapatid ko yung gate namin. Tapos pumasok na kami sa loob. Ewan ko kung ano yung nakita namin. Pero kinilabutan talaga ako doon. Parang hindi lang umaarte yung baliw eh. Talagang parang may tumulak sa kanya na hindi namin nakikita. Kahit nga yung kapatid ko, natakot din. Kinabukasan, maaga akong umalis sa bahay kasi may pasok na ako noon. Naging palaisipan na lang din sa akin kung ano talaga ang nangyari doon sa lalaking baliw. Mukha kasing meron talaga siyang nakikita na hindi nakikita ng iba. Baka nga yun din ang dahilan kung bakit siya nabaliw. Ang huling balita ko doon kila mama ay napaalis na rin daw ito ng barangay. Pero bumabalik-balik pa rin daw siya doon sa bakanteng lote. Kaya sabi ko na lang sa kanila, magdoble ingat na lang sila. Hanggang dito na lang, Sir Kira. Hindi nakakatakot pero sana mapasama pa rin sa channel mo to. Salamat.
Sana mapasama po itong kwento ko, Boss Kira. Kahit sa maikling kwento episode lang. Gusto ko lang din pong i-share sa inyo itong kaguluhan na nangyari sa aming magkakapitbahay. Tawagin niyo na lang po akong Kong, Boss Kira. At Aling Sonia naman, yung kapitbahay namin. Bagong lipat lang sila Aling Sonia noon dito sa lugar namin. Kasama niya yung 2 anak niya. Masyado silang mailap sa tao. Sobrang bihirang lumabas. Kaya din siguro wala silang naging kaibigan o kaklose man lang dito sa amin. Nakikipag-usap naman sila kapag kakausapin mo. Pero parang palagi silang nagmamadali. Ang weird din nilang tumingin. Palaging pailalim. Pero sa totoo lang, wala naman kaming naging problema sana sa kanila. Ang tahimik nga nila eh. Tipong kala mo, hindi sila nag-e-exist sa lugar. Nagkaroon lang po ng problema nung may nagkalat ng chismis na ang pamilya daw po nila Aling Sonia ay pamilya ng aswang. At alam ko po kung sino yung nagkalat. Yung matandang kapitbahay namin na si Nanay Feli. Sobrang chismosa po kasi nung matandang yon. Pag may umpukan ng mga marites sa amin, asahan mong siya ang nasa gitna at bumibida. Mahilig din itong makialam sa buhay ng iba. Parang gusto niya talaga lagi, siya ang bida. Marami na nga po itong nakaaway sa amin. Hindi na lang masyadong pinapatulan kasi nga matanda na. So ganito po kasi yung nangyari noon. Yung kapitbahay namin na si Mang Julio, di niya po tunay na pangalan, ay maraming alagang manok na panabong. Isang araw po, bigla na lang daw pong namatay yung 3 sa mga alaga niyang manok sa hindi niya malamang dahilan. Basta nakita niya na lang daw po nung umaga, napatay na. Siyempre pa ay nabalitaan agad yun ng reyna ng marites na si Nanay Feli. Sabi daw nito kay Mang Julio na baka aswang yung tumira sa mga manok niya. Hindi naman po agad naniwala si Mang Julio kasi nasa syudad po kami. Daw hindi po ito sentro pero wala po kami sa probinsya. Kaya paano raw magkakaroon ng aswang? Dito na po nagsimula si Nanay Feli ng pagkakalat ng hinala niya sa pamilya ni Aling Sonia. Hindi ko po alam kung umabot yun kay Aling Sonia mismo. Pero kumalat po talaga yun dito sa amin. Kaya po nung may mamatay na naman sa mga alagang manok ni Mang Julio, hindi na po siya nakapagpigil. Kasi 5 manok na panabong po yung namatay. Sumugod agad siya sa bahay nila Aling Sonia. Nagsisigaw siya doon. Nagwawala. Dala yung mga patay na manok niya. Paglabas ni Aling Sonia, dinuro-duro siya ni Mang Julio. Sinigaw-sigawan siya nito at tinawag na aswang. Tapos ibinato pa niya yung patay na manok sa babae. Siyempre, todo tanggi naman si Aling Sonia sa bintang. Ang malupit nito, Boss Kira, bigla ba namang nakisali si Nanay Feli? Tinawag niya ring aswang si Aling Sonia. Inaawat siya ng asawa ni Mang Julio kasi ang dami ng usyusero sa paligid. Lumabas yung babaeng anak ni Aling Sonia. Hinanapan sila ng patunay sa bintang nila. Pero natahimik si Mang Julio at Nanay Feli. Wala silang mailabas na pruweba. Tapos nagulat na lang daw yung matanda nang ituro siya ni Mang Julio. Sabi nito, si Nanay Feli daw ang nagsabi na aswang sila dahil nakita daw nito. Parang nabutata si Nanay Feli nun. Hindi siya nakapagsalita agad. Pero todo tanggi siya nun. Kitang-kita namin na sobrang talim ng tingin ni Aling Sonia sa matanda. Tapos sumabat ulit yung anak niya na pwede nila itong idemanda dahil sa paninira at pagkakalat ng maling impormasyon
Doon po parang natauhan yung dalawa. Parang natakot po si Nanay Feli. Pero nakarating pa po sila nun sa barangay. Hindi ko na lang alam kung anong napag-usapan nila. Pero si Mang Julio po at ang asawa niya, humingi ng pasensya sa nagawa nila kay Aling Sonia. Ewan ko lang po si Nanay Feli. Siguro mga 1 linggo po ang lumipas. May nakapost na pong for rent doon sa bahay na tinitirhan nila Aling Sonia. Yun pala ang sabi ng may-ari ng bahay. Kinabukasan lang din daw matapos ng gulo, ay umalis na sila Aling Sonia doon. Umuwi na daw ng probinsya. Dito na po nagsimula ang kalbaryo ni Nanay Feli. Meron pong tumubong mga butlig-butlig sa bibig at pisngi niya. Para daw po itong bulutong tubig na malalaki. Talagang nanlaki daw po yung bibig ni Nanay Feli sa pamamaga, pati na yung pisngi niya. Alam niyo yung para siyang pinagkakagat ng bubuyog sa bibig. Grabe po. Kaya pala hindi siya naglalalabas noon, kasi hiyang-hiya sa itsura niya. Pero nalaman din po naming lahat yon. Kasi syempre, nakwento ng mga kamaritesan niya na nakakaalam ng lagay niya. Bagsak na rin ang katawan niya kasi hindi na daw po ito nakakakain at halos hindi na rin nakakatulog. Lalo daw kapag umaatake yung kate ng mga butlig sa bibig. Nagpapunta po sila ng albularyo sa bahay nila kasi ang hinala nila kinukulam ang matanda. Pagdating ng albularyo, ang sabi raw nito sa kanila, hindi daw po kulam yon, kundi sumpa. Meron daw may malaking galit sa kanya ang nagbitaw ng sumpa na yon. At hindi daw ito basta-bastang natatanggal o nakokontra. Ang kailangan daw pong gawin ni Nanay Feli ay humingi ng tawad doon sa taong may galit sa kanya para mawala yung sumpa. Hinala ng lahat na si Aling Sonia ang nagsumpa sa matanda kasi ito lang naman daw ang nakaalita nito bago siya nagkaganon. Ang kaso lang, walang nakakaalam kung nasaan na ngayon sila Aling Sonia. Kahit nga po yung may-ari nung inupahan nilang bahay ay hindi rin alam kung saang probinsya ito umuwi. Wala pong nagawa ang albularyong pinapunta nila noon. Kaya sumubok silang magpatingin sa iba pang mga albularyo. Pero pare-pareho lang daw po ang sinasabi. Dinala din po nila sa ospital si Nanay Feli. Pero wala pong epekto ang mga gamot na nire-reseta sa kanya ng doktor. Sa ngayon po, Boss Kira, ay nasa Romblon na daw si Nanay Feli. Doon daw nila ito susubukang ipagamot. Mag-iisang taon na rin po mula nang mangyari yung kaguluhan na yon. At may ilang buwan na rin si Nanay Feli sa Romblon. Pero wala na po kaming balita sa lagay niya doon. Yun lang po, Boss Kira. Sana lang ay magsilbing aral o babala po ito sa lahat. Ingat po tayo. God bless po. Hello, Sir Kira. Ikaw na pong bahala kung babaguhin mo yung title na nilagay ko. Okay lang po sa akin. Kasi sa totoo lang, hindi ko alam kung panaginip ba yon o hindi. Magda na lang po ang itawag niyo sa akin. Hindi ko po yan tunay na pangalan. Ito pong ikukwento ko sa inyo, last year lang nangyari. Birthday po yun ng kaibigan namin. Kaya kami ng 2 ko pang kaibigan, nag-book kami ng Airbnb para i-surprise namin siya. 2 kwarto yung nirent namin at swerte naman na
Nakakuha kami ng unit na magkatabi lang. Sa Pasig pala to, Sir Kira. Akala niya, simpleng birthday celebration lang yung gagawin namin. Pero dahil kinuntsaba kami ng boyfriend niya, na plano palang mag-propose sa kanya, ginalingan talaga namin. Sa room 1 kami naghanda ng simpleng handa lang. Pero sa room 2, andun talaga yung main event. Sumakses naman po yung event dahil nag-yes naman yung friend namin sa proposal ng boyfriend niya. Sa room 1 kaming magkakaibigan na tulog at si birthday girl sa room 2 kasama yung fiancé niya. Nakatulog na yung dalawa kong kasama. Pero dahil hindi ako sanay matulog sa ibang kama bukod sa kama ko, lumabas na muna ako sa veranda para tumambay. Nanood ako ng K-drama. Pampaantok lang. Kaso di din ako nagtagal sa panonood kasi nilalamok yung binti ko. Kaya tumayo ako at naglakad ng pabalik-balik. Sobrang tahimik doon. Natipong konting ingay lang, dinig ko na agad. Kaya nung nakarinig ako ng parang may kumakatok o parang may tumatamang kung ano sa pader, pumasok na ako. Naisip ko kasi agad na baka nagmimilagro yung friend ko at yung boyfriend niya. Ayoko namang marinig pa yung ingay nila. Nahiga na ako sa sofa bed. Yung dalawang friend ko pa, magkatabi sila sa higaan at solo ko naman yung sofa bed. Inayos ko na yun bago pa ako lumabas sa veranda. Kaya pagpasok ko, nahiga na lang ako agad. Nakatagilid ako, nakaharap sa TV habang nagsiselfone. Yung ingay ng kapitbahay, dinig na dinig ko. Pero medyo duda na ako na nagmimilagro yung kaibigan ko sa kabila. Kasi iba pala yung tunog na nadidinig ko. Hindi ko lang ma-explain pa nun kung ano. Dahil sobrang lamig nun, nagtalokbong ako habang nagsiselfone. Hindi pa ako nagtatagal sa pwesto ko na yon nung madinig ko na may tumawag sa pangalan ko. Tinawag niya ako pero pabulong lang. Kaya tinignan ko yung dalawang kasama ko kung sino sa kanila yung tumawag sa akin. Pero wala. Tulog na tulog naman sila. Pero dahil sigurado ko sa nadinig ko, tumayo pa ako at nilapitan ko sila. Naghihintay akong matawa sila sa kalokohan nila. Pero wala talaga. Inilapit ko pa yung mukha ko sa kanila. Tapos tinawag ko sila sa pangalan nila. Pero wala. Talagang tulog na tulog sila. So sabi ko na lang, baka nag-sleep talk lang yung isa sa kanila. Kaya bumalik na lang ako sa higaan ko. Pagkahiga ko, itinabi ko na yung cellphone at pumikit. Ilang minuto lang, nadinig ko na naman na may tumawag sa pangalan ko. This time, mas malakas na ito at mas malapit. Diretso sa mga kaibigan ko ang tingin ko. Wala pa din talagang nagbago sa pwesto nila. Kaya duda na talaga ako na sa kanila galing yung boses. Nung mga oras na yon, nakaramdam na ako ng takot. Kasi matatakotin talaga ako. Tapos nadinig ko na naman yung parang may tumatamang kung ano sa pader. Magtatalokbong na sana ulit ako ng mukha ko nang mapadako ang paningin ko sa TV. Mula sa TV, kitang-kita ko yung mga binti na parang nakabitin. Umuugoy yun at tumatama sa pader. Hindi ako makagalaw nun. Hindi ko maialis ang paningin ko sa TV. Tapos parang nadinig ko na naman yung pagtawag sa pangalan ko.
Hindi ko na talaga alam kung anong nangyari pagkatapos nun. Para bang nahimatay na lang ako sa sobrang takot, tapos nagtuloy-tuloy na sa tulog. Pasalamat na nga lang din ako at nagtuloy-tuloy yun hanggang sa kinabukasan ng umaga. Ginising na lang ako nung 2 kasi ungol daw ako ng ungol at hindi daw kagandahan yung ekspresyon ng mukha ko. Kaya sabi ko, parang binabangungot ako. Nagstay na lang kami doon until lunch. Sabay-sabay kami, kasama yung magjowa syempre. Tapos bigla nilang tinanong kung ano daw ba yung ingay sa kwarto namin nung gabi. Para daw bang may bumabangga o umuuntog sa pader at nanggagaling daw yun sa amin. Sagot ng 2, hindi nila alam. Wala silang nadinig. Sarap daw ng tulog nila eh. Ako naman, tahimik lang. Nag-iisip. Yung inakala kong panaginip o bangungot lang, mukhang totoo pala. Dahil nadinig din nila yung ingay maging sa kabilang kwarto.